Ako po si Mr. Jason Bautista, magpe-present ng GPRS Marketing Plan. Okay. Are you looking for a business to start your own? Or are you a student, employee, or working professional who seek for an extra income? Or are you looking for a ways to start earnings? This is the right time for you. Makinig ka lang, please open your mind to see how the business works for you. Siyempre, smile muna tayo. Ayan. Kita po natin, kung di naman tayo smile, super asim ang kalalabasan natin. Ang smile po ay napakaganda unang-una sa ating katawan dahil tayo po ay nagiging positive. So, pag sinabing napangiti tayo sa isang kaibigan natin, meaning wala siyang problema, maganda po ang mood, ika nga. So, kung saan, ngayon, mapapakinggan nyo at mapapanood nyo kung gaano kaganda at alam ko mapapangiti kayo sa business marketing ng GPRS. Okay, business overview. Sa business overview, pag-uusapan natin dito kung ano po yung business sa kasalukuyang nangyayari sa present situation, ika nga. Ano ba yung characteristics ng business? Una, meron tayong traditional business. Set decision, group decision, the same time, kasama din yung planning. Mag-sample tayo na yung sinasabi natin traditional system kung saan ikaw yung magsisimula ng negosyo o meron kayong grupo. So, sample tayo, internet shop. Sa internet shop, pag tayo naglagay ng business, syempre, kailangan natin ng kapital. Sa kapital, para makabili ng computer, mga table, at the same time, yung mga gagamitin. So, kailangan natin 150,000. Hindi pa kasama dyan ng mga business permit and other legalities. Siyempre, sa negosyo, kailangan natin ng big income. Siyempre, hindi naman pwede small income. Dapat big income. So, hindi rin mawawala ang big risk. Ano ba yung risk na yan? Competitor. Sa competitor, unang-una, tayo nagtayo ng negosyo, 10 tao ang pumapasok sa atin. Pero dahil nagkaroon tayo ng competitor, yung business 10, minsan 5 na lang. At the same time, maintenance. Kung saan nasira yung computer, yung mga parts niyan, so kailangan mong bumili, lalo-lalo lang kapag out of warranty. And other expenses. Ano-ano yung other expenses? Siyempre, magbabayad ka ng bills na Meralco, mga internet subscription mo. At the same time, mga parts pa ng mga computer mo na out of warranty. Kung meron ka namang isang maiisip na isang negosyo kung saan meron ka namang paglalaanan ng pera mo, so kailangan mo na lang mag-franchise. Ibig sabihin, yung system is ready na. Kung gusto mo mag-franchise naman kung malalaking business, so kailangan mo rin din ng mga strategic location. Sa strategic location, kailangan mo nung lugar kung saan talagang papasukin ka ng tao. Mag-sample tayo ng isang franchising. Ang franchising, halimbawa, Jollibee and KFC. Una-una pagkain yan, alam natin, papasok ang tao dyan. Sa franchising, hindi mawawala ang kapital. Sa pamamagitan ng kapital, para tayo magsimula ng business. For example, 5 million. Siyempre, ang kagandahan dito, yung big income ng traditional, dito sa franchising, stable income. Meaning, yung kita mo, stable na siya. Talagang papasukin ka. At the same time, alam mo na kung sino yung market. Unang-una, pagkain yan. Kaya lang, hindi mawawala yung big risk. Ano yung risk na yan? Siyempre, nandiyan yung competition. Sa halaga bang 30 pesos, makakapasok ka sa Jollibee? Siyempre, oo, makakapasok ka. Pero, hindi mo kayang bilihin yon. Hindi ka kayang bumili sa halagang 30 pesos. Makakabili ka siguro mga hot choco. Pero hindi magiging competitive price yung pagbili mo doon. Ang competition na sinasabi, yung 30 pesos mo, pwede mong ilaan sa ibang pagkain tulad ng mga siomai. Yung siomai na yan, sa halagang 25 pesos, makakakain ka na. At the same time, isukli ka ba 5 pesos. Yung stable income mo, nawala, bumababa. Okay? Bababa rin yan sa pamamagitan ng employee. Kapag mayroong absent na employee, nakaranas na ba kayong pumila sa mahabang food chain? For example, Jollibee or KFC. Di ba kapag mahaba ang pila, lumilipat tayo ng ibang food chain o ibang kainan o restaurant. So, sa pamamagitan ng employee, nababawasan yung stable income kasi may mga absent na employee, walang reliever. The same time, costing. Yung costing po ng pagkain na niluluto ng Jollibee or KFC o kung ano man pagkain ng food chain yan, tumataas yan dahil sa pagtaas ng mantika or oil na ginagamit nila, at the same time, mga ingredients. Okay? Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang isang business kung saan pagsasamahin natin ang traditional at pang-franchising. Traditional plus franchising plus sasamahan natin o idadagdag natin sa isang business kung saan ito is pinaka the best na component ng isang negosyo para lalong magtagumpay. Ang multi-level marketing. Okay? Traditional plus franchising plus multi-level marketing, kaya nyo magsimula ng small capital, walang risk, big income. Okay?
Small capital, no risk, big income. Patutunayan ko sa inyo yan. Please, open your mind, makinig ka mabuti, manood ka mabuti sa marketing plan ng GPRS. How can I maximize my internet to the business? Ito ang isang traditional business kung saan gumagamit ng internet or online services. Okay? Mapapansin mo o makikita mo na ang internet shop, lahat na ng services nasa kanya. At meron siya isang katanungan dyan. What else? At the same time, dyan sa bahay, gumagamit siya ng internet sa bahay kung saan nandun lahat din ng services na ginagawa niya. Pero naghahanap siya ng services kung saan pwede siyang kumita sa pamamagitan ng internet. Ang tanong dyan, or any services using my internet. Okay? Do you want to have this kind of services? Okay, itong services na to gumagamit to ng online or internet. Western Union, Cebuana Lulia, or Smart Money. Ang tawag sa services na yan, remittance. Kailangan meron kang 1 million. Bayad center or bills payment. Kailangan meron kang 1.2 million para ma-franchise mo ang services na yan. Or ticketing and booking. Ang tawag po dyan is mga travel and tours. Okay? Kailangan meron kang 300,000 per airline para magkaroon ka ng ganyang services. Or, sinasabi nating loading regional center kung saan hahawakan mo ang mga loading regional center. Kailangan meron kang 800,000 per network. Kung gusto mo daw lahat ng services na yan, pagsama-samahin mo at gawin mong negosyo, kailangan meron kang 5 million. Meron ka ng online services. Remittance, bills payment, ticketing and booking, and loading regional center. 5 million. Ngayon, i-introduce ko sa inyo si GPRS or si Global Pinoy Remittance and Services or GPRS. Okay, si GPRS is an online-based transactional and reporting facility kung saan pwede siya mag-loading, bills payment, remittance, local and abroad, at the same time, air ticketing and booking. Yan po ang itsura ng franchise ni Global Pinoy. Nasa kanya na po lahat. Siyempre, yung legalities, nandyan din po ang SEC, nagpapatunay na sila po ay nakaregistered sa ating government. At the same time, binigyan siya ng certificate ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Imagine niyo, ang binibigyan lang ng certificate ni Bangko Sentral is yung mga bangko. Dahil nga, si GPRS ay remittance, umahawak ng pera, at the same time, financially stable, binigyan siya ng certificate ni Bangko Sentral. At the same time, nakipag-tie up din siya kay UCPB and Megalink kung saan humahandle kasi si GPRS ng mga bills payment kung saan ito magbibigay ng interconnecting sa lahat ng establishment ng bills payment. Lahat ng institution ng bills payment. Okay? Franchise outlet more than 700 nationwide. Ganyan na po karami si GPRS. From 2009 up to 2012, so meron na po siyang 700 plus nationwide na franchise. Okay, to franchise this business, all package services, nandyan na po lahat. Remittance, bills payment, ticketing and booking, and loading system. Imagine niyo remittance 1 million, bills payment 1.2, ticketing and booking 300 per airline pa dapat, loading system 800,000 per network. Pero kay GPRS, once na nag-franchise kayo, 1.2 million lamang po. Lahat po nandyan na po. Okay? Ito po yung investment breakdown po once na nag-franchise kayo ng GPRS po na franchise. Yan po ang inclusion for local franchise equipment mula sa computer hanggang sa uniform. At the same time, ganun din po sa mga training and licenses na ibibigay. Okay. Kung mapapansin nyo po, lahat po ng services niya, kailangan meron kang 5 million para magkaroon ka ng online remittance, bills payment, ticketing, book, and loading. Pero kay GPRS, 1.2 million franchise lang po. Wala naman po ganyang kalaki ang 1.2 million ang isang ordinaryong tao, isang manggagawa, kung saan sumasahod lamang ng 20,000 basic salary. Ngayon, i-introduce ko po sa inyo ang Global Dealer Package or Personal Dealer Package ng Global Pinoy Remittance and Services. Ano ba yung Global Dealer Package or Personal Dealer Package? Unang-una po, lahat ng services kasama na. Nandiyan na yung remittance, bills payment, ticketing and booking, unified loading system, plus sinamahan niya pa ng GPRS Visa Card. Ganyan po itsura. Mamaya explain ko po yun mamaya. 65 retailer activation cards kung saan pwede nyo pong bigyan ng negosyo ang ibang tao sa pamamagitan ng loading. Poster para malaman po ng isang tao na meron kayong negosyo. Unang-una po kung nasa bahay, syempre magkakaroon kayo ng poster kung saan nandun ang remittance, ticketing, loading, and bills payment. Okay. Kung yung 1.2 million franchise ng
GPRS, sa personal dealer package, ibibigay lang po lahat ng services na yan sa halagang 14,998. Imagine niyo 14,998 only. Kumpleto ka na. Sa 14,998 yan, hindi mo kaya mag-start ng business. Una-una, kailangan mo mag-permit pa kung ano man negosyo. Kung sari-sari store yan, may hirapan kang magtayo. Dahil isang araw, dalawang araw lang ang pwedeng ilaman yan sa tindahan mo. Yung 14,998 yan, lifetime business yan ng GPRS. Kung saan pwede ka na magkaroon ng remittance, bills payment, ticketing and booking, unified loading system, at lahat pa po. Okay? Sa 14,998, may business ka na lifetime. Once po kayo ay nakapagpa-member, magkakaroon po kayo ng mygprsexpress.com/network kung saan dyan po kayo maglalagin. Ang tawag po dyan, your own personal business web page, kung saan dyan po magkakaroon ng transaction sa loob ng website. Okay, ang loob po ng website ng GPRS na yan is nandyan po yung pan-transfer, network, eCash, loading, my account, and location. Okay, dealer or eCash portal. Ang dealer po, kayo po yan. Once na po kayo naging member as person, dealer na po kayo. Pero once na ginagamit nyo na yung system, ang tawag na po dyan ay eCash portal. Kung saan yung eCash po ay popondohan nyo po. Popondohan nyo po siya para yan po ang gagamitin nyo pan-transaction sa lahat po ng services na gagawin po ng GPRS. Okay, for example, meron po tayong eCash. Kung saan wala pong laman tong eCash na yan. So, hindi natin pwedeng magkaroon ng transaction ng remittance, bills payment, online booking, online shop kung walang eCash na pondo. Once na meron tayong eCash na pondo rito, magagawa na po natin ng remittance, bills payment, online booking, online shop. At the same time, sa loading. Yan po ang mga menu ng loading. Meron tayong regular load, special load, prepaid cash, transaction, report. Dapat meron din tayong load balance dito. Para malagyan yan, napakasimple lang din po. From eCash, pwede natin lagyan ng laman itong loading natin. Mamaya explain ko po yan. Okay. Once na nagpa-member na po kayo, magkakaroon po tayo na tinatawag na multiple ways of earnings. Paano po tayo kikita? Once na tayo nagkaroon ng negosyo, sa pamamagitan ng service charge, ng remittance, bills payment, ticketing. Okay? Sa remittance,